Sa South Korea taong 2003, ang 14-year-old na babaeng si Choi ay nagkamali ng na-dial na number sa telepono. Ang pagkakamaling ito ay pagsisisihan niya habang buhay. Sino nga ba ang dapat ikahiya? Ang nanamantala o ang pinagsamantalahan? Ang malungkot na katotohanan ay maraming lugar sa mundo ang itinuturing na kahihiyan kapag ang babae ay napagsamantalahan. Maging sa Pilipinas ay marami pa rin ganito kung mag-isip. May mga pagkakataon na ang biktima pa ang siyang lalabas na mali at pabaya sa sarili kaya niya sinapit ang pang-aabuso. Ang masakit pa dito ay ang sarili pa nilang pamilya at mga otoridad ang siya pang nagdidiin sa kanila. Mga tao na dapat sana ay pumoprotekta at kumikilos para sa hustisya ng mga naagrabyado. Kaya naman marami sa mga biktima ng pang-aabuso ay pinipili na lamang manahimik at magtago kaysa humingi ng katarungan. Ganito ang sinapit ng 14-year-old na babae nang siya ay pagsamantalahan ng 44 na lalaki sa South Korea. Sa sobrang kapabayaan at kawalan ng interes ng mga kinauukulan ay naging malaking balita ito sa bansa na nagdulot ng pangamba at kawalan ng tiwala ng taong bayan sa mga otoridad. Paano nga ba napunta ang biktima sa ganitong sitwasyon? Alamin natin ang mga pangyayari. Noong June 2003 sa Ulsan City ng bansang South Korea, ang 14-year-old na babae na si Choi ay nagkamali ng na-dial na numero sa telepono. Ang kanyang tawag ay sinagot ng isang lalaking nagngangalang Park na isang estudyante sa high school. Simula noon ay madalas na silang mag-usap sa telepono. Hindi tiyak kung ano ang kanilang mga napag-usapan. Pagsapit ng January 2004, inibita ni Park si Choi na bumisita sa kanilang bahay. Dahil matagal na rin naman silang nag-uusap, kahit papaano ay nagkaroon na ng tiwala sa kanya ang dalagita kaya napapayag niya ito na pumunta. Bumiyahe si Choi sa Miryang at nakipagkita kay Park. Sumunod ay dumiretso ang dalawa sa bahay ng binata. Dito ay tumambad sa dalagita ang masaklap na kapalarang naghihintay sa kanya. Pagpasok ni Choi, isang bakal na tubo ang humampas sa kanyang ulo na kagagawa ni Park. Ang walang malay na si Choi ay dinala sa isang motel. Doon ay magsisimula na ang kanyang kalbaryo. Bukod kay Park, 10 mga lalaki pa ang isinama niya sa motel. Doon ay isa-isa nilang ginalaw ang dalagita. Ang masaklap pa nito ay ni-record nila sa cellphone ang ginawa nilang kahalayan kay Choi. Kalaunan ay gagamitin nila itong pang-blackmail sa biktima para mapasunod nila ito at paulit-ulit pa nilang magawan ng pang-aabuso. Sa mga susunod na hakbang ng mga lalaking ito, mapapaisip ang kahit sino na talagang wala na sa katinuan ang takbo ng kanilang mga utak. Sa kasamaang palad, hindi lamang si Choi kung hindi ilan pang mga babae ang kanilang magiging biktima. Hindi na bago sa mga lalaking ito ang paggawa ng krimen at pananamantala ng mga babae. Marami na silang record ng paglabag at marami na ang nababahala dahil tila hindi naligtas ang mga kalye sa South Korea dahil sa mga tulad nila. Ito ang panahong problema sa bansa ang mga gang na kinabibilangan ng mga kabataan. Madalas silang masangkot sa mga gulo tulad ng pagnanakaw at pananakit ng mga sibilyan. Habang tumatagal ay palala ng palala ang kanilang paglabag at padami ng padami ang mga nagiging biktima, kaya nakuha na nito ang atensyon ng media. Pinagbantaan ng grupo ni Park na ikakalat nila ang video ni Choi kapag hindi niya sinunod ang gusto ng mga ito. 1 taong pagdurusa ang dinanas niya sa kamay ng mga lalaki. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nahulog sa patibong at wala siyang malapitan at mapagsabihan tungkol dito. Matapos ang unang beses ng pananamantala, 9 na beses pang naulit ito kay Choi. Naranasan niyang mapagsamantalahan kahit saan maging sa labas kung saan pwedeng masaksihan ng kahit sino. Hindi lang pananamantala kung hindi pambubugbog at iba't iba pang uri ng pananakit ang natamo at tiniis ng dalagita. Nagbistulan siyang libangan ng mga lalaki. Tinatayang 3 hanggang 24 na lalaking high school ang umaabuso sa kanya sa bawat pagkakataon.
Hindi bababa ng 44 na lalaki ang kabuoang bilang ng umabuso sa kanya sa buong taon. Hindi lubos maisip ng taong bayan ang pagdurusa at sakit na naranasan ng isang 14-year-old habang nag-e-enjoy ang mga suspect na walang pagsisisi at walang balak huminto sa paggawa ng kasamaan. Kalaunan ay di pa sila nakontento sa isang biktima. Inutusan nila si Choi na magdala ng iba pang mga babae, partikular ang 16-year-old na pinsan at 13-year-old na kapatid. Pinagsamantalahan nila ang pinsan ni Choi. Ang kababatang kapatid naman niya ay sinaktan. Ayon sa mga report, naikalat rin kalaunan ng grupo ang ilan sa mga videos online. Sa puntong ito ay mapapaisip ka na lang kung nasaan ang mga magulang ng biktima. Kahit sinong magulang ay makakaramdam at makakahalata kapag may kakaiba sa mga ikinikilos ng anak, lalo pat naging tahimik at madalas mapag-isa si Choi simula nang maranasan ang pang-aabuso. Napag-alaman ang ina ni Choi ay lumayas na sa kanilang bahay dahil sa pagiging alkoholik at mapang-abuso ng kanyang ama. Si Choi at ang kanyang kapatid ay nakakaranas rin ng pambubugbog sa kamay ng sarili nilang ama. Tila wala ng ligtas na lugar para sa kanila. Dahil miserable na, nagdesisyon si Choi na tapusin na ang kanyang pagdurusa. Uminom siya ng sangkatutak na sleeping pills para tapusin na ang sariling buhay. Agad naman siyang natagpuan at naisugod sa ospital. Tila naging blessing in disguise naman ang pag-inom niya ng pills at kung hindi dahil dito ay di niya makikilala ang doktor na siyang unang gagawa ng hakbang para siya ay mabigyan ng hustisya at matuldukan na ang kasamaan ng grupo ni Park. Naisalba ng doktor ang buhay ni Choi matapos siyang bigyan ng kaukulang lunas. Habang sinusuri si Choi, napansin ng doktor ang mga kahina-hinalang marka sa kanyang katawan. Masama ang kanyang kutob kaya ipinaalam niya ito sa tiyahin ng dalagita. Agad naman itong inireport ng tiyahin ni Choi sa mga pulis. Nangyari ito noong November 2004 na halos isang taon mula noong unang sapitin ni Choi ang pang-aabuso. Agad sinimula ng mga pulis ang investigasyon at natuklasan nilang bukod kay Choi ay may iba pang mga babaeng biktima ang gang. Hindi bababa sa 5 ang kanilang naging biktima. Maraming ebidensyang nakuha laban sa grupo. Inaasahang matinding interrogation at mabigat na kaparusahan ang haharapin ng grupo. Lalo pat nakatutok na ang media sa mga pangyayari kaya masusubaybayan ito ng taong bayan. Dahil dito ay nabigyang diin ang perwisyong dulot ng mga gang na kinabibilangan ng mga kabataan. Kaya naman ang publiko ay nag-e-expect ng solusyon para dito at nagdedemand ng hustisya para sa mga biktima. Subalit lalo lamang napasama ang lagay ng mga biktima dahil sa mga hakbang ng otoridad. Ang sinapit ng mga biktima ay isinisisi din sa kanila ng mga pulis. Isang officer na nagmula sa Miryang ang nagalit at nagsabing sinira nila ang reputasyon ng lugar at mga babae ang sadyang nagpunta doon para akitin ang mga lalaki. Nabulgar din ang identity ng ilang mga biktima dahil may nag-leak na impormasyon sa media galing sa mga pulis. Simula nang ma-expose ang identity ni Choi, nakatanggap siya ng mga pagbabanta mula sa mga pamilya ng mga suspect at mga miyembro ng gang. Nang mag-request si Choi na babaeng officer ang gusto niyang makausap, hindi pumayag ang mga pulis at sinabing walang sapat na experience ang mga babaeng officer para i-handle ang ganitong uri ng kaso. Sa isang silid, hinarap nila si Choi sa mga suspect at tinanong nila isa-isa ang lalaki kung ginalaw nila ang biktima. Ang paraan ng pagtatanong ng mga pulis kay Choi ay walang halong ingat at malasakit. Sa maraming pagkakataon ay sinisisi pa nila si Choi dahil masisira daw ang buhay ng mga lalaking akusado. Tinanong pa nila ito kung inakit ba niya ang mga lalaking gumalaw sa kanya. Hindi man lang nila isinaalang-alang na ang babaeng ito ay 14 years old lamang. Gaya ni Choi, hindi rin itinago ng mga pulis ang identity ng iba pang nagsumbong na biktima sa mga suspect, kaya binalikan at pinagbantaan sila ng mga kasamahan sa grupo at mga pamilya nito.
Isa sa mga biktima ay huminto na sa pag-aaral dahil di na niya kinaya ang harap-harapang pagbabantang natatanggap niya. Ganito rin ang sinapit ng kapatid ni Choi. Sa interview sa TV, lakas loob pang sinabi ng magulang ng isang suspect na bakit daw nila kailangang maawa sa mga biktima gayong sila naman daw ang nagpakita ng motibo. Dapat daw unawain din ang nararamdaman nila. Sinisi din nila ang mga magulang ng mga biktima dahil hindi raw nila naturuan ng tamang asal ang mga anak. Lubos na ikinagalit ng publiko hindi lang ang ginawa ng mga suspect kundi maging ang paraan ng pag-handle ng mga pulis sa kaso. Nabulgar sa publiko ang paninisi sa mga biktima at iba pang mga pangungutya na natanggap nila. Dahil dito ay nagsagawa ng protesta ang publiko sa pamamagitan ng candlelight vigil kaya mas kumalat at dumami pa ang mga taong tumutok sa kaso. Sa una ay 3 suspect lamang ang inaresto ng mga pulis pero dahil pinipressure na sila ng taong bayan ay nasundan pa ito ng pag-aresto sa 10 mga lalaki at nasundan pa ng 17. 29 ang bilang ng mga lalaking nasampahan ng kaso. 75 na mga suspect pa ang pinaghahanap. Sa mga panahong ito ay lubos na nakaapekto sa mental at physical health ni Choi ang kanyang mga nararanasan. Matindi ang psychological damage na naging epekto ng mga nangyayari sa kanyang buhay kaya kinailangan siyang mabigyan ng kaukulang medical attention. Dinala si Choi sa isang closed psychiatric ward. Doon ay nasa pangangalaga siya ng mga eksperto para tulungan siyang malampasan ang mga traumang dinanas niya. Subalit habang nasa ward ay binisita siya ng isa pang tao na walang malasakit sa kanya. Ito ay ang kanyang ama. Bukod sa wala itong maipakitang suporta, dinala pa nito kay Choi ang mga magulang ng ilan sa mga suspect na umabuso sa kanya. Binisita nila si Choi para pilitin siyang pumayag na makipagsettle sa halagang 50 million won. Pinilit din siyang pumirma ng petition para sa mas magaan na sintensya sa mga suspect. Ang pera ay ibinulsa ng kanyang pamilya. Wala ni isang kusing na nakuha si Choi para panggasto sa kanyang pagpapagamot. Gayunpaman, pursigido si Choi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kasamaang palad, walang paaralan ang gustong tumanggap sa kanya dahil isa siyang biktima ng pangahalay. Isang paaralan ang tumanggap sa kanya subalit kalaunan ay huminto rin siya dahil araw-araw siyang ginugulo at pinupuntahan ng magulang ng mga suspect at pinipilit siyang pumirma ng petisyon para sa parole. Ano nga ba ang sinapit ng 44 na lalaking umabuso kay Choi? Karamihan sa mga suspect ay pinadala sa juvenile court. 10 lamang ang nasintensyahan ng pagkakabilanggo na hindi lalampas sa 4 na taon. Dahil bata pa ang mga akusado at ang ilan sa kanila ay natanggap na sa kolehiyo at sa trabaho, dinala din ang 10 sa juvenile court. 5 lamang sa mga suspect ang ipinadala sa juvenile detention center. 13 ang napawalang sala dahil sa pagtanggap ng ama ni Choi ng settlement money. Sa makatuwid, walang nasampahan ng kasong kriminal sa mga suspect. Hindi nakamit ni Choi at ng iba pang mga biktima ang katarungan. Noong August 2007, napatunayan sa Seoul High Court na ang police officers na humandel sa kaso ay mga guilty sa kapabayaan at pagpalya na protektahan ang mga biktima. Pinagbabayad sila ng 50 million won sa mga biktima. Sinang-ayunan ito ng Supreme Court of South Korea noong June 2008 kaya tumaas pa sa 70 million won ang babayaran nilang danyos sa mga biktima. Sa paglipas ng panahon, si Choi ay namuhay na minemaintain ang low profile para hindi maungkat ang kanyang nakaraan. Ang mga suspect naman ay tila nabuhay ng normal. Subalit, walang sikretong hindi nabubunyag. Nito lang June 2024, isang YouTuber ang nag-post ng video kung saan in-expose niya ang identity ng ilan sa mga suspect matapos makakuha ng permiso sa mga biktima. Sumunod ay ilan pang mga YouTubers ang nag-expose ng karagdagan pang mga identity. Isa sa mga suspect ay naging restaurant owner na may asawa at isang anak na babae.
Ang isa naman ay napatalsik sa car sale company dahil sa mga violations. Mayroon din sa kanila na nakulong ng 8 buwan dahil sa pagiging loan shark. Ilan din sa mga na-expose na sa ngayon ay nasa late 30s na ay mga may permanente at maayos na trabaho, may pamilya at mga anak na babae. Nabubuhay sila ng normal at komportable na walang pagsisisi sa mga nagawa. Inungkat ng publiko ang kanilang mga social media accounts at na-expose ang kanilang mga buhay. Nakatanggap sila ng mga masasakit na salita at pangbabash mula sa publiko. Maging ang mga taong malalapit sa kanila tulad ng pamilya at karelasyon ay nadamay rin. Ang kanilang mga negosyo maging ang sa kanilang mga kamag-anak ay naapektuhan. Si Park na siyang may pakana sa sinapit ni Choi ay nagtatrabaho sa sikat na restaurant na pagmamay-ari ng kanyang kamag-anak. Dahil dito ay nakatanggap ng sangkatutak na 1-star review ang restaurant. Nasilip din ang restaurant ay nasa isang building na iligal ang pagkakatayo kaya pinag-utos na pansamantala itong isara. Sa puntong yon, sila naman ang nanghihingi ng katarungan sa ginawa sa kanila. Tunay ngang bilog ang mundo at digital ang karma.